Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Vic. Unang Sabado ng buwan, panahon ng Adbyento. At sa ating mga ebanghelyo at pagbasa, patuloy nating naririnig ang paanyaya sa atin upang paghandaan ang darating na Pasko ng pagsilang. At sa unang Sabado na ito ng buwan, ginanap natin ang simpleng prosesyon sa pagpaparangal sa ating mahal na inang si Maria. Ito ay ginagawa natin tuwing unang Sabado bilang pagtalima sa pakiusap ng ating mahal na Birhen doon sa Fatima. Mag-alay ng panalangin at sakripisyo. Sa pagsasagawa natin ng prosesyon ng unang Sabado ng buwan, tayo ay nagsasakripisyo na gumising ng mas maaga at sa katahimikan ng paligid habang marami sa mga kapatid natin ay natutulog pa, tayo ay nagpoprosesyon. Mas magandang magprosesyon at makiisa sa pagdarasal ng rosaryo sa madaling araw habang tahimik ang paligid. At kasabay ng pananalangin ng Santo Rosario ang pagsasakripisyo. Hindi biro ang magsakripisyo sa panahon ngayon. Para bang kung tatanungin natin ang bawat isa, willing ka ba na mag-sacrifice for the Lord? Willing ka ba na magbigay ng kaunting sakripisyo para sa Panginoon? At siguro ang makukuhang sagot kakaunti. Sabado ngayon, mas masarap matulog. Nagtrabaho kami ng 6 days o 5 days. Nag-aral, kaya mas maganda late gumising. Pero ang sinasabi ng ating mahal na ina, panalangin at sakripisyo. Mahalaga ang pagtalima sa pakiusap na ito sapagkat ang kanyang sinasabi, ang inyong pananalangin at pagsasakripisyo ay hindi mababaliwala sapagkat ang pananalangin at pagsasakripisyo ay ilalaan natin para sa ikapagbabalik loob ng mga makasalanan at sinasabi pa ng ating mahal na ina para sa pagbabago ng mga bansang hindi naniniwala at kumikilala sa Diyos. Kaya maraming salamat sa mga kapatid dito sa parokya na sa loob ng isang taon, tuwing unang Sabado ng buwan, nagsasakripisyo at nakikiisa sa pagdarasal. Nawa, mas marami pa ang makiisa at sumama sa sakripisyo at panalangin na ito kasama ng ating inang si Maria, ang Birhen ng Fatima. Sana maunawaan at makita natin ang kahalagahan ng panalangin at sakripisyo na ito. Kaya ang biyaya nawa ng Diyos ay tanggapin ng lahat ng nakiisa at sumama sa 12 unang Sabado ng pagpoprosesyon sa karangalan ng mahal na Birhen ng Fatima. Nawa sa darating na taon, 2025, mas marami ang makaunawa sa napakahalagang pakiusap na ito ng ating inang si Maria. Sa 12 first Saturday, hindi na kailangan pang pumunta sa Fatima, Portugal. Kasi doon, tuwing 9 p.m., merong ginagawang prosesyon at pananalangin. 9 p.m. dahil sakripisyo na imbis na matulog ka na agad, makiisa sa pagsasagawa ng prosesyon kasama ang inang si Maria. At marami ang sumasama doon, galing sa iba't ibang lugar,
galing sa iba't ibang bansa, nakikiisa sa pananalangin at sakripisyo. Kaya ikondisyon natin yung ating mga sarili na tuwing unang Sabado ng buwan, sasama tayo, makikiisa tayo upang tupdin ang hinihiling ng ating inang si Maria. Sana hindi lang ako sasama sa prosesyon sa first Saturday procession kasi ako ang head ng organization. Kasi napapansin ko yung ilan sa mga kasama natin kapag sila ang pinuno at ang head ng isang grupo na mamamahala halimbawa sa prosesyon, sa mga gawain, nandyan sila. Pero pag hindi na sila ang pinuno, wala na sila. Saan nakabatay ang ating debosyon kay Maria? Sa posisyon, sa karangalan, sa kataasan? Hindi iyan ang ibig sabihin ng debosyon kay Maria. Ang pagdedebosyon sa ating mahal na inang si Maria, may posisyon man o wala, may karangalan man o wala, napapasalamatan man o hindi, nananatili na nagdedebosyon. Kasi para sa akin, ang aking puso, ang aking paglilingkod, ang aking pagdedebosyon ay patungo kay Maria at ipinapakiusap ko kay Maria na ako ay dalhin niya sa kanyang anak na si Jesus. Amen.